Simple lang yan eh. Para walang away sa gobyerno, yung mga bagay na illegal at masama at hindi tama, huwag mong gawin. At hindi kami mag-aaway dito. Pati yung pare na, pati si Pau, tinamaan. Okay, let us be clear with each other. I am for the comfort and the welfare of the Filipino. Kayo namang hindi pabungog dyan, hindi pa pumasok yung mga droga. Eh, kung ayaw ninyong mamatay, ayaw ninyong masaktan, huwag kayong umasa dyan sa mga pare pati human rights, hindi nakakapigil yan ng kamatayan. So huwag ninyong gawin, tapos nandiyan ka, nakabulagtag, and you are portrayed in a broadsheet na parang Mother Mary cradling the dead cadaver of Jesus Christ. Ayan yung mga yan eh. Magdadramahan tayo dito. Dito ang nakatingin kasi dito yung public eh. But still, kung makikita ninyo po, may pumipigil pa rin at talagang pinipigil pa rin ang sitwasyon niya. Pero ito nga po ay ginagawa ng dalawang tao. Kung makikita niyo po, ang linaw. Isang demonyo at isang babae at isang lalaki. When we figure it out, kahit kayo po ang magbasa, kahit siguro hindi marunong magtarot, ang makikita po ay isang balakin na pinipilit na hadlangan etong nais na kalayaan. Ayan po. Pakita mo sa akin, Tarot, kung ano ang update sa ating dating presidente, Rodrigo Roa Duterte. Kung makikita nyo po, ay kinalat ko po ang tarot. Yan. Kalat na kalat po ang tarot. So, pipik lang po ako dito ng isa. Ayan. Makikita nyo na naman po dito. Ayan, yan. Ito po ay isang magic. Ito ay isang sitwasyon kung saan kinakailangan ng matinding magic para sa kalagayan ng dating presidente. Kinakailangan niyang humawak sa pag-asa. Kinakailangan niyang tibayan ang kanyang mas matinding tibay pananalig at kinakailangan niyang talagan ng milagro. Bakit po? Naaayon po dito ang isang mahika o ang magic or isang tao na may kakayahan na mahika or pwede rin itong i-represent dahil dumating ang divinity as milagro o miracle. Ito ay kinakailangan hilingin dahil sa ngayon po ang ating dating presidente ay may talagang dinaranas na karamdaman sa loob ng kanyang katawan. So makikita nyo rito yung tatag niya, yung kapangyarihan niya at saka yung kanyang sandata, pinipilit niyang tatagan. So ipagpatuloy lang po at inihiling ko rin po na kung sino man po ang nasa tabi ng ating dating presidente, hanggat maaari, ibigay na lang ang lahat ng request niya kasi ito ay bigla ang darating sa kanya, ang sobrang kalungkutan marahil sa pagnanais niya na makarating at makabalik sa ating inang bayan o sa Pilipinas. Ito ang magdudulot sa kanya ng sobrang depression. Kasi sa ngayon, hindi talaga maintindihan kung ano ang ipapataw sa kanya. Kasi napapasok na rin ang ICC, kasi alam naman natin nandun siya, at nape-pressure na rin. Kaya gagawan din naman nila ng paraan upang maibigay sa ating dating presidente ang kahilingan ng mamamayan. Pero kung saan siya pupunta at saan siya papayagang makarating, ayun ang pinag-iisipan po. Ayan. Kaya kailangan po talaga ng matinding milagro at miracle
at dasal para sa mga tao nagmamahal po sa kanya. Kailangan ng divinity, ibig sabihin nito ay paghingi ng tulong sa poong may kapal, magpakatatag, kinakailangan talaga ng mga malakas na puwersa para iligtas ang kanyang kalusugan, bukod doon ang kanyang kalagayan, at bukod doon ang batas. Ito yun, kung bakit, ayun yun ang hinihiling niya, hawak niya, at ipagkakaloob naman po sa kanya. Yun lang ang problema natin, hindi natin alam kung makakabalik siya dito sa Pilipinas o kukupkupin siya ng ibang bayan. Yan po yun. Saan ko lagay? Dito na lang. But still, kung makikita ninyo po, may pumipigil pa rin at talagang pinipigil pa rin ang sitwasyon niya, pero ito nga po ay ginagawa ng dalawang tao. Kung makikita niyo po, ang linaw. Isang demonyo at isang babae at isang lalaki. When we figure it out, kahit kayo po ang magbasa, kahit siguro hindi marunong magtarot, ang makikita po ay isang balakin na pinipilit na hadlangan etong nais na kalayaan. Ayan po. Linaw po Ito, unahan na lang. Pero still, may isang matibay na taong tatayo sa kanya. Ito ay maaaring signifies ng isang taong makapangyarihan na pwede niyang labanan ito. Yan po. Bakit po? Siya po ay may dala na iron na pupuksa dito sa nakitang ito. Nauna po ito, so ito po ang pupuksa dito. Ito po ang unang nakuha nating cards. The Devil at yung dalawang, ibig sabihin, dito sa dalawang ito, may isang pinakamataas na devil. Ayan, na gumagawa. At itong dalawang ito ay tagagalaw. Mag-asawa po ito. Tapos, dumikit po sa kanya ito. Ito yung sinasabi ko po na ang tarot ay mahiwaga. Again and again po, kung makikita ninyo, may dala siyang iron na pamukpok na ginto. So it signifies as one strongest alliance na magbibigay definition o maaaring tumapat dito, at ayon sa universe at sa tarot ay tatapatan nito ang kapangyarihan nito. Dahil dito, hawak niya ang isang sitwasyon na magpapalaya dito. Ayan, ang linaw po Ito ay papaliwanag ko po ng maayos. Bakit po pinagsusunod-sunod ko ang nakikita ko? Kung mapapansin niyo po ang tarot ko, ito lagi ko pong sinasabi, buhay po ang tarot. Hindi ko alam sa iba. So I don't talk to anybody. I am talking about myself as a tarot reader sa sarili kong cards. Tandaan niyo po, ang definisyon ng tarot, ng aking tarot, ay definisyon sa ibinubulong niya sa isip ko at ipinakikita niya sa akin. Kung ano man po ang binabasa ko sa tarot, ito po'y hindi nanggaling sa Google, ito po'y hindi nanggaling sa script. Kung mapapansin niyo po bakit iniisa-isa ko, at kung makikita niyo, iba po ang nakalagay dito, iba, yan. Hindi ko po sinusunod yan. Ang sinusunod ko ay yung sinasabi sa akin ng tarot. Because the tarot and I, para na kaming magkapatid. Sinasabi niya kung ano nakikita niya. In return, na hindi mauunawaan ng iba. So malalim po ito. Malalim ang kapangyarihan ng tarot, lalo na kapag itinuring mo ito na yung personal na kaibigan.
Ito po ang pagkakaiba ng tarot ko sa tarot ng iba. Pero magagaling din po sila. Tandaan nyo po, kanya-kanya lang po kami ng pamamaraan kung paano namin ililink ang aming sarili sa aming tarot. Naintindihan nyo po yon. Kaya hindi po dapat ang mga katulad namin ay hinuhusgahan kasi walang po pwede pong magtarot kung ito'y i-define lang sa pinag-aralan at sa Google. The great tarot should have the spirit of her or his owner. Ibig sabihin, kailangan ang espiritu ng tarot naiintindihan ng mismo may-ari ng tarot. Para kahit pabalik-balik na rin po natin, mauunawaan yan. Naintindihan nyo po. Baka po mamaya may mag-bash po sa akin, bakit ko ginaganito to? Kung makikita ninyo, napaka-linya. Ito yon, nag-umpisa dito at dito. So, paano ko nasabi na ito ay isang bansa o isang alliance o isang strong na tao? Kasi po, hawak niya ang isang gintong pamukpok. Hindi ito timbangan. Ito'y isang solidong ginto. Ayan. At ano ang kasunod, ang bago ko ito nakuha, ano ang una kong binasa? Nakita nyo, di ba? Isang demonyo at saka dalawang tao. Sino yan? Tapos ito ang magiging katapat. At ito ang taong ipagtatanggol nito. Yan ha, malinaw. Yan, malinaw na malinaw, again and again. Binabasa ko lang po ang interpretasyon ng tarot. Again, hindi lang ito isang alliance na bansa, may isa pa. Secondary sa taas at lakas ng bansang ito at ng taong ito. So may isa pang, bakit sinabi ko namang ito'y kaalyado nito? Bakit? Kasi po siya ay bughaw. At ang hawak niya ay espada. Pero kung mapapansin niyo po doon ay may mga ibon. So ibig sabihin nito, hindi ito kalaban ng taong ito. Ito ay kaalyado nito na napakalakas din. Ayan po. At bukod dito sa dalawang ito, actually ito tao at bansa na po ang pinag-uusapan natin ha. Ito naman ay susuportahan ng sariling mamamayan nito. So, napansin nyo, naipit ito. Kung ako dito, kung sino man po itong tinuturing ng tarot, maglaylo at hayaan na gumalaw itong tatlong magkakaalyado upang hindi ito maipit, itong devil at itong dalawang taong ito, babae at lalaki. Maiipit ito in the future. Ito ang pinakamalaking kaalyado po nito. Taong bayan. Bakit sinabing taong bayan? Again and again, ay tatlot po ito. Pero nakita nyo, may mga aso. Kompleto siya. At may matanda. Ano yung matanda? Ito ay matanda na sumisignos o sumisinyales ng isang matandang pagmamahal ng mga tao. At ito ay maaaring pagsama-samahin ang kanilang mga impluensya. Maaaring ang mga ito'y nakaupo sa politika or maaaring ang mga taong ito ay binugso ng isang konstitusyon o isang relihiyon. Yun po yun ha. Ang linaw po.
Isang bansa ang pupuntahan po ng ating presidente, dating presidente. Isang bansa ang kukup-kup sa kanya, kung saan ito ay napapalibutan ng tubig at nature. Maaring ito ay within the Asian country. At ito ay aalagaan at mamahalin nila. Subalit again and again, ito ay susuplahin na naman neto. O, nakita nyo? Ayan, parehas. Paano ko nasabi ito? Yung nagsasabing may Google na ganon. Ito. Paano ko nasabi po itong ang demonyo at ang babae at lalaki? Bakit ito, ang anghel, tapos babae at lalaki? The arkanghel na sinasabi nila, no. Sa Google po yun ay arkanghel. Pero sa definition ng tarot, ito ay huwad na nagmimistulang anghel. Nakita nyo? Because Gabriel ang angel, ang sabi ng tarot. Supposedly, i-correct nga dapat yun kasi tarot na po ang nagsasalita Ang hawak po ni Gabriel ay isang katotohanan na espada. May nakita po ba tayo ditong espada? At bakit po violet? Ibig sabihin, gusto ng pagdurusa, luha at kalungkutan. Ang isa po bang Gabriel ay ganon? Hindi. Yun po ang sabi ng tarot sa akin. So, talagang ito po yung nakakausap ko, bata pa lang ako. Maraming nagtataka sa akin paano ko na-i-define. Hindi po ako nag-aaral niya sa Google or anything. Pero naniniwala ako sa lingwahe ng spiritual ng tarot. At ang attachment namin ng tarot. Kung makikita ninyo, parehas na parehas. About sa kalusugan, sabi ko nga po sa inyo, pinakamasakit na mangyayari sa history ng Pilipinas ay ang mawala o mamatay ang isang Duterte. Dating presidente. Bakit nakita nyo wala naman tayong nakita ritong coffin, wala naman po tayong nakita ditong kamatayan. Pero nakita nyo po yung ulo niya na nakangiti siya pero sumasakit ang ulo niya. At nakikita nyo po ito. Itong mga nasa paligid niya. At ang isa hinawakan niya. Pinipilit lang po niya na maging matatag ang ating dating presidente. Ayon dito po Pero sa dami po ng pinipilit na isampa sa kanya, sabi nga niya, this is life daw niya ngayon. Sabi niya dito sa tarot Pero sabi rin niya, kung ito ang kanyang destinasyon, tatanggapin niya ito. Pero, mamalin siya ng sanlibutan. Gagawan siya ng statue. Ito. So, ibig sabihin, tanggap niya. Kaya lang, ang buong mamamayan hindi tanggap. Ayan. Ang linaw po noon Isang anak ng ating presidente, dating presidente na lalaki, ang pipilitin na ibangon ang pangalan niya. Dadaan lang siya ng maraming pagsubok, pero magtatagumpay siyang maibangon ang pangalan ng kanyang ama. Lalaki po yan. Parang At magiging masaya muli. Magiging masaya muli ang pamilyang Duterte. Yan, magkakasama-sama sila. Pero yun nga,
sana ang pagsasamang ito ay hindi kahulugan na yun din ang huli ng kanilang ama. Ayan po. Bakit nasabi ko po yun? Mapapansin nyo po yung kulay green dito. Nakita nyo yan? Yung kulay green dito. Tapos ay isang liblib na bahay. Pero ang green niya ay nagmimistulang itim. Ito po ay pagsasama-sama na maaaring may kahinatnan ng biglaang patawag. Maybe. Sana po ay makayanan pang mabuhay niya. Yun po yun. Pangit po ito. Maganda kasi kasiyahan. Pero yung mga nakalagay dun sa paligid, maganda. Bakit kasiyahan? Magsasama-sama eh. Pero bakit nagsama-sama? So ayon po sa tarot, ang kulay green ay nagmistulang super dark. So maaaring may isang panawagan na gustong magpaalam. Sana naman po'y huwag. Pero ito po'y nakita ko lang sa tarot, ha? Ang problema, kailangang may uwi or kailangang mailabas po siya upang hindi danasin ng Pilipinas ang isang matinding pag-aaklas. Kung sino ang mag-aaklas, yun ay mga tao na susuportahan ng isang matinding institusyon ulit. Ay nako, ayon po dito. Ang liwanag ng kaso po niya ay naghahanap pa rin ng marami pang liwanag. Ibig sabihin po nito, tanging siya lang talaga ang nagbigay ng sakit ng ulo sa mga taong humuli sa kanya kasi kinalkal lahat. Only in the history ng lahat ng mga nakuha o nakulong sa ICC na yan or sa kung ano man, ay siya lang po ang magbibigay liwanag at maikukorek. Maaaring may dahilan kung ba't din siya napunta doon na hindi akalain ng humuli sa kanya na siya ang magbibigay liwanag sa katarungan ng mga tao or sa anong sitwasyon mayroon ang ICC. Ayan po ang liwanag. Para siyang naging isang hermit, naging hindi siya taga roon, pero siya humawak ng liwanag, pero ipinasok siya doon para siyang isang magic na nung pumasok siya, nabulabog lahat. Yun po ang ibig sabihin. Again and again, lumalabas talaga yung isang anak niyang lalaki. Kung sino ka man, dalawa kasi kayo, hindi ko kayo ma-pertain kung sino, pero both of you, talaga ipagtatanggol ang pangalan ng ama, pero ang isa ang talagang magi-stand alone. At mukhang mamahalin ng buong sambayanan at susuportahan ng clan ng Duterte. Uy, isa ring anak niya. Ang talagang, siguro in the history talaga ang pamilya nyo kahit ano pang mangyari, mamahalin ng history. Kasi eto, dalawa na yung lalaking yun, ha? So, dalawa. Ito ay isang babae, alam nga natin kung sino to, na nagmimistulang lalaki sa galaw at pamamaraan. At maaari talaga siyang umupo bilang isang presidente. Ayan po sinabi ko na po sa inyo, may lalabas na isang Duterte na babae na maaaring umupo bilang isang mataas na, ayan, nakaupo, nakita nyo naman, simpleng-simple, nakaupo. At yan, it will signify as lahat. Yan na po yun. Kayo na po ang humusga kung sino yan. Ayan. Delikado ang kalagayan at kalusugan ng ating presidente dati.
At maaaring hindi ko alam, pero nung dating nagtarot ako, ang sabi, mas mabuting nandun na lang siya sa ICC muna kasi nga delikado ang kanyang buhay. Pero kailangan namang makalaya siya. Yan. At ngayon, delikado po talaga ang kanyang life. Not only for sickness, but also in real life. May mga threat na maaaring dapat niyang ingatan. Dahil kung hindi siya maaaring hindi siya sa karamdaman mawala. Naintindihan niyo po? Maaaring sa isang lason or maaaring sa isang paano ba to? Parang yung nangyari sa mga dating presidente, ayun, na nawala, na maaaring maging madrama. So, it's either lason, karahasan. Pag sinabing karahasan, ayan o, dalawa. Tapos may crab. Ano yung crab? Paghila sa kanya. So, dalawa. It's either lason na pwedeng lumason sa kanyang kalusugan or it's either one, brown and green. Ibig sabihin ay pwede itong sa hangin. Ibig sabihin sa hangin, maaaring eroplano o kaya ay travel, maaaring ganun. So, mag-ingat. Yun naman po. Basta sa ngayon, kinakailangan ibigay na lahat ng kahilingan niya. Lalo sa family. Yun po. Until College of Law, kasi panay lang rin kasi, yung Mindula dyan, nandiyan yung Ligarda niya sa kanto na yan. We serve the best child. Pagdating sa classroom, magkatinginan lang sa, sige ba? Kala mo nagawin, ha? Okay. Taka ka doon, sige na inom. 75 lang. Pero okay man. Classmate ko. Kapabata ko, yung mga taga Davao. Classmate ko yun si Dominguez. From kindergarten to high school. Valedictorian. Na-expelled ako sa Ateneo. Lumipat ako sa Digos. Duresa, valedictorian. Tugade, mas may classmate San Beda. Valedictorian. Rudy Salalima. Yung ito sa mga cum laude yan. Ako, andyan man, taga San Beda, bungbong. Mag-graduate na lang. Hindi pa ako pinasali sa graduation exercise. Hindi dahil hindi nakabayad ng tuition. So, uwi ako doon si Bataw, uwi ako ng Davao. Sabi ng nanay ko, Rodrigo, kailangan magkuha ng ticket. Kasi alam niya, nag-practice na kami magpaso dyan sa stage. Sabi man ng pari man magulo kasi ang San Beda. 1972 kami, Marcelo. Sige, putukan. Ang kalaban nandito. Kami na sa labas dyan. Sige, marcha. Sabi man ng pari na, lang daw, postpone na lang muna. Nag-attend lang kami ng mass, tapos binless kami. Wala, God. Ewan ko itong San Beda, ma'am. Tapos sabi naman, magbili ako ng ticket kasi noon magtawag ko ng telepono lang. Tapos bilihin mo ticket. Mananay ko, di wala na pala. Sabi ko, wala naman siguro. Visit itong San Beda, nagpunta sa Transfiguration. It's a monastery ng mga Budista, Benedict. Doon magpunta kayo. It's a very beautiful place. And you should hear the monks sing there. Bukidnon. You should visit the place once upon a time. Okay naman, di naman masyado magulo. Nagpunta yan sila doon, nag-immersion, mga maestra. Alam mo ito si Father Lacson, patay na yan.
Sabi niya, baba na lang tayo sa Davao. Okay? Doon man yan si Duterte. Ate niya yung estudyante. Because nang na-expelled ako, but I was reconsidered because yung mga professors ko nagsabi, where will this boy go if you don't certify him as a graduate of the year? In-reinstate ako. Naging abogado talaga. I was able to take the bar. I was given a diploma. But if you look at the ECO, yung yearbook namin, wala ako, 1972. But anyway, years after, when I became mayor, pumunta ila doon. Itong Lacson, punta tayo kasi ano. Pero siya good yun nagpa-expel sa akin. Shit. Punta doon, I was in Taiwan. So yung may-ari doon ng isang motel, hotel, Abdul Aquino, nagpa-party siya. We have a very small community na Bidista. Marami yan dyan, UP, Ateneo. But San Beda ko, konti lang. So, nagparty-party sila. Wala ko, sabi ng, you just invite the mother, hindi kay mayor, kung hindi siya makapunta. Hindi, nagpunta na nga ang nanay ko. Pag-introduce ngayon, sabi nila, oh, Father Lacson, ito si yung nanay ni Mayor Duterte. Hindi naglamaan na sila. Sabi ng nanay ko, o nga pala, Father, yung graduation nila ni Rodrigo, natuloy ba? Patay na kasi. Sabi ba naman, hindi ba niya sinabi sa iyo, ma'am? Hindi ba? Na-expel yan kasi. So, pinatawa ko ng nanay ko. When I was confronted by my mother, I knelt down and cried and asked for forgiveness. Sabi ko, ma, patawarin mo talaga ako. That was the story. Please forgive me, Father. Pati na ba, my mother died 2 years ago. So yan ang... Kaya makita mo sa auto.